sa ating lahat sa mapagpalang umaga. Hallelujah. This is the day the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Sige po, tayo po ay tumayo at ipalakpak natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Happy Father's Day po sa mga tatay mo, sa pinunsan nito. Hallelujah. Siyempre po ng ating Ama na nasa langit. Patuloy natin siyang purihin at sambahin sa umaga nito. Hallelujah. Ready na po ba lahat para magpuri sa Panginoon? Amen. O sige, tayo may mga nalangin. Hallelujah, mga bata. Okay, hallelujah. Purihin ka, o aming Diyos na mabuti. Hallelujah, hallelujah. Our Father in heaven, thank you. Thank you, Jesus, our Savior. Thank you, Holy Spirit, sa umagang ito na pinagdalo mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness, Lord. We worship you, we honor you, we glorify you. We deserve all the glory, honor, and praises, Lord. Hallelujah. Thank you for forgiveness and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang namin na pinatawad mo kami, Panginoon, at nilinis mo kami. Kaya sa umagang ito, Lord, kami po ay malayang makakapagpuri, makakapagpasalamat, aawit, sasamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Kami narito, Lord, para ibalik namin yung aming pasasalamat sa iyong kabutihan ginawa sa buhay ng bawat isa, Lord. Salamat po, tunay nga po na ang aming Diyos na dakila ay napakabuti at patuloy na nagpapala sa bawat isa. Kaya, Lord, salamat po sa isang magandang umagang ito na ipinagkaloob po sa amin. Tunay nga po na ang kagalangan at kapayapaan ay dala ng aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo po na sa aming pagpupuri, Panginoon, patuloy mo pong katagpuin ang aming puso, ang aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos. At ang aming puso, Lord, ay aming inihahandog sa iyo sa umagang ito. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na ang pagpapala ay makamit namin lahat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo na iahayag ng aming mahal na pastor, Panginoon. Hayaan mo po na ang mensahe nito ay makapagbigay sa amin ng panibagong lesson na magiging pagpapala sa darating pang mga araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon, para sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ka, nakilayan ka at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. And Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya kung taawitin natin, this is the day that the Lord has made.
Thank you, Lord, for this wonderful morning. In the middle of this storm, walang umaraw, Panginoon. Ikaw lang ang aming pupurihin. We will continue to rejoice in you, Lord, and rejoice in your presence, Lord God. Thank you, Lord, for this morning. We give you back all the glory, honor, and praises, and thanksgiving for the one and only Lord Jesus. Amen. Praise God. Happy Father's Day po sa mga tatay. Para medyo bakit parang hallelujah. Dito po tayo sa unahan. Oh. Yan, kaya para yan. Brother Freddy, dito oh, mami nangin. Hallelujah. Di po, tayo po ay makakaupo na sa presensya po ng ating Panginoon. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Amen. So, sige po, intay po natin makaupo. Yung tayo po ay nakaupo na ng maayos. Okay. Yung aking inimbita, thank you, si Joe. Hindi ka pa umagat ng aso niya kapon. Praise the Lord, nakaganon ako, nakaiwas. Salamat sa Panginoon. Naghahapon ay naging tubero ako. Tinulungan mo siyang ayusin yung kanyang gripo. Praise God. Okay, buksan po natin ating Bible. Una, Exodus chapter 20, verse 12. Sabi po na Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Sabi po ng verse 4, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa napakagandang umagang itong sa amin. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat. Meron kaming Ama sa langit na nagmamahal sa amin, nagmamalasakit sa amin, Panginoon, nangangalaga sa amin, pumuprotekta sa amin, Lord. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pagpalain mong salita mo na aming pag-aaralan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito. Ang kaaway siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Anumang hadlang ang kanyang gagawin po ay aking sinasansala, pinapawarang bisa sa pangalan ng Jesus. I declare it null and void in Jesus' name. Dahil banal ng Espiritu, ikaw ang sa aming kalagitnaan, inahakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi po palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Sabi po ng Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and mother. So sa umagang ito, ngayon po ay celebration ng Father's Day, araw po ito ng mga tatay. Pero ang mensahe po natin sa umagang ito, hindi lamang para sa mga tatay, kundi kasama si nanay, kasama yung mga anak. So ang ating message is family. Ang pamagat po na ating pag-aaralan, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Tas po ang kamay na may
mga nanay. Lahat po tayo may mga nanay. Lahat po tayo may mga tatay. Bagamat yung iba, yung nanay na ako, nanay at tatay ko po ay nasa piling na ng Panginoon. Pero lahat tayo. Nakaranas na magkaroon ng nanay, nakaranas na magkaroon ng tatay. Igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Ito po ay fifth commandment, Exodus chapter 20 verse 8, ikalimang utos. Pag binasa po natin sa chapter 20 ng Exodus, ito ay ikalimang utos. At ikalimang utos deals with the family. Tumutukoy sa pamilya. Ang family ang kauna-unahang institusyon nilikha po ng Diyos. And the family is the basic unit of society. Civilization rise and fall with family. Ang namang sibilisasyon, ito po ay tatayo, itindig, o babagsak, depende sa pamilyang naninirahan. Even faith in God rises and fall with the family. So, ibig sabihin, napakalaga po ng pamilya. Kaya kung titingnan natin, ang family po ay under constant attack, spiritual attack. Ang inaatake ng kaaway pamilya. Kaya maraming pamilya ang broken. Broken family. Mapalat po yung pamilyang sa kabila na napakaraming naranasan, buo pa rin. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Kaya under attack ang pamilya. Kaya hindi po katakataka sa 10 commandments, 20 commandments ang patungkol sa family. Kung binasa po natin, Exodus chapter 20 verse 12, it deals with parents and child relationship. Sa ikapitong utos, you shall not commit adultery, deals with marriage and sexuality. Ibig sabihin sa family pa rin. It is universally recognized principle na ang mga anak ay dapat i-honor and i-respeto ang kanilang mga bulang. Universally principle, ibig sabihin prinsipyo. Hindi lang ng Pilipinas, hindi universal, pangkalatan. Na yung mga bata ay dapat igalang yung kanilang mga magulang. Yung mga magulang ang nagbigay ng buhay sa mga anak. Kaya utang ng mga anak ang lahat ang bagay sa kanilang mga magulang. Kung wala po si nanay at si tatay, wala po tayo sa mundong ibabaw. Lahat ang meron tayo, lahat ng ano tayo ngayon, ito po ay utang po natin sa ating mga magulang, kay nanay, kay tatay. Saan man tayo pumunta, ang mga anak dapat igalang ang mga magulang. Ako nakalakayan ko po kasi ako ay 70 na, mag-71. Yung laging nagmamano, ngayon nawala na sa mga bata, pero ibinabalik eh. Itong mga bata natin, yung mga bata po dito, pag ako'y naglalaka, pag nakita, puro mano sila ng mano. Ibinabalik na ngayon, pero nawala yan eh. Eh nung araw, miski hindi mo nga kakilala, basta matangka, nagmamano na eh. Bilang paggalang. Pero nawala yan, maraming salamat sapagkat ito po'y ibinabalik. Ang matinding problema po natin ngayon ay dumadami yung pagkawala ng authority na magulang sa kanyang mga anak. Ang nangyari, kabaligtaran. Yung mga anak na may authority sa kanyang mga magulang. Lalo na kapag yung mga anak yung breadwinner. Kapag yung mga anak ay nagtatrabaho na breadwinner na, sila parang sila na may authority. Sa tingin nila, mas mataas sila sa kanilang nanay, tatay, sa pagkat sila nagpo-provide, breadwinner. At sa panahon po natin niya, marami. Dumadami po yung loss of authority ng mga magulang. Dumadami din po yung disrespect sa magulang ng mga anak. Yung kawalan ng respeto ng mga anak sa kanilang mga magulang. Maraming salamat sapagkat sa atin wala pong ganyan. Amen. Sapagkat naturuan po tayo ng tama. Isa pong dahilan kung bakit nawawala po yung authority ng parents sa anak ay kapag yung tawag po dito ay absentee parents. Halimbawa,
Si nanay, si tatay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Maliit pa yung anak ay naging ibang bansa na. Kasi, bakit naging ibang bansa? Para sa anak. Para sa anak pa rin. Pero dahil sila ay lagi nasa ibang bansa, uuwi, bata, habang lumalaki yung bata, uuwi siya sandali lang. Nawawala yung authority. Minsan hindi sila kilala ng lubusan eh. Lagi nasa ibang bansa, nawawala po yung authority. Nawawala yung authority na magulang sa anak. Amen. Yung pong kawalan ng respeto sa magulang, ay ito po'y nakatali sa kawalan ng authority ng magulang. Kapag ang magulang nawala na ng authority sa anak, nawawala na po yung respeto ng anak sa magulang. At ang Biblia po ang nagsasabi, yung pong disobedience ng mga anak sa kanilang mga magulang, ito yung palatandaan na malapit na dumating si Lord. Palatandaan ng end times. Kaya marami pong mga anak, ang mga suwail. Ako nung araw ano ako sabi sa akin, isa kang suwail. May nagsabi sa akin, hindi po okay siya, isa kang suwail na anak. Ano ibig sabihin suwail? Pasaway, masuwayin, hindi sumusuko. Amen. Ang Biblia mo nagsasabi, yung disobedience, dadagana, yung pagsuway ng mga anak sa magulang palatandaan na malapit na dumating ang wakas. 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2. But mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, masuwayin sa kanilang mga magulang. Amen. Kaya ang pamilya po ay matindi ang problema sa panahon natin ngayon. Kaya kinakailangan pag-aralan po natin ang salita ng Diyos para masolusyonan yung problema ng pamilya. Ang problema ng pamilya ay masusolusyonan lamang sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng solusyonan ng gobyerno yan. Hindi kaya solusyonan ng sino man. Ang pwede lang magsolusyon ay ang salita po ng ating Panginoon. At isa sa solusyon, matatagpo natin sa 5th commandment, sa 5 utos. Dito po sa ating pag-aaralan, meron po tayong 3 points na pag-aaralan sa umagang ito. Patungkol sa 5th utos. Number 1, obligations of the 5th commandment. Praise the Lord. Welcome. At yung ating naimbita na ito pati yung mag-asawa. Salamat sa Panginoon. Meron po tayo sa ating pong pag-aaralan. May 3 puntos po. Una, obligation of the 5th commandment, violation of the 5th commandment, and the promises attached to the 5th commandment. So, unahin po natin, obligations of the 5th commandment. Ano ba yung obligasyon? Sa 2 utos. Ang 2 utos, igalang ang ating mga nanay, igalang yung ating mga tatay. So, number 1, obligation of the 5th commandment. Sabi ng Exodus chapter 20, verse 12, honor your father and your mother. So, yun po yung obligation. Children should honor their mother and their father. Mga anak, dapat igalang si nanay at si tatay. Yun po yung unang obligasyon sa 5th commandment. Mga anak, igalang si nanay at si tatay. Ang tanong, paano natin gagawin yan? How do we honor our father and mother? Paano natin igagalang ang ating mga nanay at mga tatay? Tapos po yung kamay, yung mga gumagalang sa kanyang nanay at tatay. Amen. Bagang meron pong panahon na talaga tayo pasaway ng araw, pero marami po sa atin ang natutunan yung paggalang. So number 1, children should honor their parents. Paano po igagalang ng anak ang kanyang nanay at tatay? Una sa lahat, you respect their position over you sa parents. Igalang po natin ang kanilang posisyon sa atin bilang magulang. Ibig sabihin,
Yung posisyon ng magulang mataas. Igalang natin yung posisyon nila sa atin. Yung magulang mas mataas kaysa sa anak. Pero ang problema minsan, kapag yung anak nagpatrabaho na, kapag yung anak breadwinner na, parang nagpapalit ng posisyon. Si nanay, si tatay nasa ilalim na, si anak nasa ibabaw na, mas mataas na yung posisyon niya, hindi po ganun. Kung ang mga magulang natin wala ng trabaho, matanda na, kung ikaw nagtatrabaho, yung paggalang sa magulang hindi dapat mababago. Igalang natin yung posisyon nila sa atin, mas mataas po yung mga magulang natin. Amen. Sabi ng Leviticus chapter 19 verse 3, each of you must respect his father and mother. Each of you, tayong lahat. Dapat natin igalang si nanay at si tatay. Minsan nakakasakit ng damdamin pag may nakikita kang sinisigaw-sigawan si nanay, sinisigaw-sigawan si tatay. Masakit po, masakit. Bagaman minsan hindi naman ikaw yung sinisigawan, pero dahil tatay ka rin, nakikita mo sinisigawan ng anak, sigaw-sigawan yung tatay, sigaw-sigaw si nanay, masakit po yan sa isang nanay, sa isang tatay. Dapat natin tandaan, yung posisyon po nila ay mas mataas kaysa sa ating mga anak. Igalang po natin yung posisyon nila over us. Sila po yung i-respeto natin sa pamagitan ng ating mga salita. We respect them by our words, yung mga salita na sinasabi natin sa kanila. Eh ngayon, iba yung upbringing ng mga kabataan ngayon eh. Mga kabataan ngayon, palasagot. Mapalad yung mga magulang na yung mga anak eh hindi palasagot. Pero palasagutin. Iba yung, ano kasi, dahil dito sa social media, sa mga gadget na walang ginawa, puro gadget ang hawa, nawawala na yung sinaunang panahon na talagang gumagalang, nagsasalita ng maganda sa kanilang mga magulang. We respect them by our words, by our action, by our body language. Yun lamang may sinabi ka sa anak mo, may inutos ka, yung body language, di ba minsan may mga sumusunod pero makikita mo yung body language eh, na parang nagmamaktol. Yung po ay isang paraan na hindi mo ginagalang. Amen. By our attitude, yung ating pag-ugali. Ibig sabihin, igagalang natin si nanay, si tatay, hindi lamang kapag sila po ay kaharap natin. Minsan hindi natin sila kaharap, igagalang po natin. Huwag natin sisiraan yung nanay natin at tatay natin sa ating kapwa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Respect their position over us. Mas mataas po si nanay, si tatay kesa sa atin. Nasa ilalim po tayo. Amen. Number 2, kung paano po natin igagalang si nanay, si tatay, sa pamagitan po ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang pagkatao. Laging and valuing their position. The word honor, yung salitang igalang means to esteem. Itaas, alagahan, bilang mahalaga. Bilang mahalaga yung pagkatao po ni nanay, ni tatay. Mahalaga po yan. Dapat natin pahalagahan. Amen. At yung honor, beyond, ito po goes beyond simply, hindi lang po respect. Beyond, ito po yung nag-extend sa puso. Yung paggalang, ang gagaling po sa puso yan. Hindi lang sa bibig. Minsan nagsasalita tayo sa bibig, pero iba yung laman ng puso natin. Ang tunay na paggalang nagmumula po sa puso. Kapag nagsabi tayo ng magandang salita sa ating mga magulang, nagmumula sa puso, hindi lang sa labi. Kasi minsan nagsasalita tayo ng maganda, pero iba pala yung naman ang puso natin. Amen, hindi po tayo pwedeng magkubre sa Panginoon. Amen, alam ng Panginoon kapag tayo nagsalita ng totoo na galing sa puso, maging yung anak. Alam ng Panginoon kapag ikaw ay nagsalita sa magulang mo kung totoo yung sinasabi mo o nagkukunwari ka lang. Amen. Yung pong distinction between respecting the position and loving the person. Diba sabi natin, respeto natin yung posisyon ng ating mga magulang. Kasi mas mataas natin. At yung mahal natin yung kanilang pagkatao. Yan po yung mahalaga. Lalo na po,
kapag merong mga magulang, merong nanay at tatay, na yung mga ginagawa ay hindi kagalang-galang. Halimbawa, yung parents, halimbawa, anak ka, yung magulang mo, ay alcoholic. Magulang mo ay drug addict. Ang magulang mo ay abusive, malupit. Kung titingnan natin, parang nahihirapan yung anak, miski at ikaw halimbawa, ikaw ay anak, meron kang abusive na magulang, nananakit, meron kang alcoholic, drug addict, parang ang hirap, igalang, but still, kinakailangan mong igalang. Yung posisyon nila bilang magulang mo yan eh. At in spite na kanila, na ganun sila, dapat pa rin nating mahalin. Yung kanang pagkatao. Ano man yung pagkakamali po nila. Hindi lang natin mamali si nanay si tatay dahil mabait sa atin. Amen. Miskin nasasaktan tayo paminsan-minsan. Yung paggalang, yung pagmamahal, hindi dapat nawawala. Bagamat nahirap. Sa sarili natin mahirap pag nasasaktan tayo. Ako po noong araw, nakaranas akong yung gulpihin ng magulang. Tatay ko yung sundalo PC, Philippine Constabulary. Eh pag nung set up ko yung na-import siyempre bata ka pa, sa tulong ka, nahuli ako ng tatay ko. Yung pampalapanan mo, inihataw sa akin, habang inahataw sa akin nakatawa pa ako. Nabali yung parapan sa akin, nakahataw. Nagtanim ako ng galit, hinanakit. Hindi ko maintindihan. Naintindihan ko lang nung ako'y naging magulang na. Di ba, ang hirap intindihin ng nanay, ni tatay, kung pinapagalitan tayo. Kala lagi natin malupit, kala lagi natin pinahirapan tayo. Hindi natin maanuan until na tayo naging magulang na. Pag naging magulang na, mauunawaan mo. Kasi may anak ka na rin eh. Mauuna mo, kaya pala. Nung ako'y nagkapamilya, nabunagin mo, kaya pala. Kaya pala ako pinapagalitan kasi mali ako. Kaya pala pinapagalitan para sa akin. Kaya pala ako pinapalo para sa akin. Mga totoo ko. Amen. So yung ibig sabihin, yung pong paggalang pagmamahal kay nanay, kay tatay, hindi dapat mawala. Kahit minsan, nasasaktan tayo. Natural po yan. Igalang, pagmamahal at paggalang kay nanay, hindi dapat mawala at saka kay tatay. Amen. Paraparan po natin ang Panginoon. Bagamat mahirap, sa tulong ng Panginoon. Sabi sa atin, hindi tayo, mahina nga tayo Kailangan yung tulong ng banal na Espiritu. Yung tulong ng salita ng Diyos na silang nagsasabing igalang na nakalagay sa Bible, hindi po sinabi igalang mo ang nanay mo at tatay mo kapag maganda ang ginagawa sa iyo. Wala po nakalagay. Nakalagay, mga anak, igalang si nanay at si tatay. Walang kondisyon. Kasi magulang yan, nanay, tatay natin. Walang kondisyon nilagay si Lord. Mahalin mo si nanay, si tatay kapag mabait sa'yo, kapag hindi ka pinapalo, pero pag pinalo ka, huwag mo wala kong gano'n. Anak nakalagay, mga anak, igalang si nanay at si tatay. Amen, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Pangatlong para kung paano po natin igagalang ating mga magulang by submitting to their authority. Pagpapasakop sa kanilang authority, may authority sila sa atin. Magpasakop po tayo. Ibig sabi ng Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yung pagpapasakop sa authority, sumusunod tayo. Sinasabi ng ating mga magulang. Wala namang inuutos yung mga magulang natin, si nanay, si tatay sa atin na makakasama sa atin Wala. Pero pag minsan mabibilang mo sa daliri, nung kami nasa Dasmariñas, Cavite, nakatira po kami sa ilang taong din kami sa Area E, Barangay San Luis Dos. May pastor po ako doon. May kapitbahay kaming bangka. Minsan, ginugulpi ng nanay. Talaga naman, gusto kong awatin. Pero dahil, hinahatan ng pamilya yun Nagpe-pray na lang ako. At nakausap yung kapatid na nahuli, nagnanakaw. Sabi ko, bakit ka nagnanakaw?
Masama yan. Tinuturuan ko ako ng tatay ko magnakaw ng manok sa kapitbahay. Ha? Mabibilang lang sa daliri. Yung barkada ko nga po eh. Bata sa nato ko siya magnakaw. Talagang magnanakaw po sa kanya ako, ninakawan niya. Bakit siya naging magnanakaw? Sabi sa akin, tinuruan ako ng tatay ko magnakaw. Pag hindi siya nagnanakaw, dinubulo siya. Maliit siya nagnanakaw kasi lumaki. Ngayon po patay na. Tinuruan naman, pero bihira po yun. Mabibilang sa kamay. Almita sa nanay kay tatay pag nagsabi para sa ikabubuti ng anak. Hindi para sa ikasasa, mapagamat merong mangilan-ngilan. Maraming salamat na wala sa ating ganyan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mag-asakot po tayo sa authority ng ating nanay at tatay. Another, by accepting the discipline instruction. Tanggapin natin yung disiplina kapag dinisiplina tayo ni nanay, ni tatay. Tanggapin natin yung mga pangaral nila. Minsan kasi para sa anak at sakit sa tenga. Diba kaya minsan tinatapag yung tenga. Amen. Tanggapin po natin yung pong disiplina. Sabi po ng Bible, Proverbs chapter 1, verse 8 and 9. Listen, my son, to your father's instruction. Do not forget your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Sabi po sa Tagalog, anak ko, digin mo ang aral ng iyong ama. Huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwinta na may dalang karangalan. Amen. Huwag po nating, ibig sabihin, tanggapin po natin yung pangaral. Yung mga tinuturo ni nanay. Kung tayo po'y dinisiplina, tanggapin po natin ang bukal sa puso. Kaya nga, parang ang hirap, pero sa tulong po ng Panginoon, katulad sinasabi ko kanina, yung pagdidisiplina sa atin, yung tayo bata ka, napakahirap maunawaan. Hanggang tayo pinaging magulang na rin, maunawaan natin, kaya pala ako pinapalo ni tatay. Kaya pala ako pinapakita, kaya pala ako pinagsasabihan. Kasi mahal ako. Eh kung ikaw magulang ka, meron kang anak na gumagawa ng kalokang pagtawag, baliwala sa'yo. Sabi nga ng Bible, kung ikaw gumagawa ng hindi tama at hindi ka tinutignan magulo, mag-isip-isip ka na, baka hindi ka tunay na anak. Kung tunay mong anak kaya, pag gumagawa ng hindi maganda, pagsasabihan mo, ituturo yung dapat gawin. Pero sa gumagawa ng kalokang pinukonsinti mo, sabi ng Bible, baka mag-isip-isip ka, baka ka hindi tunay na anak. Ganun din po ang Panginoon sa atin. Kaya tayo dinisiplina, kaya tayo itinutuwi sapagat mahal po tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yung obligation. First obligation to the fourth commandments. Children, taas ang kamay ng mga anak. Mga anak, igalang si nanay at si tatay. Meron pong second obligation to the fifth commandments, pero hindi po yung mga anak, yung mga magulang naman. Una, yung obligasyon ng mga anak, igalang si nanay, si tatay, sumunod na obligasyon, si nanay at si tatay naman. Number 2 obligation, parents should help their children observe this command. Dapat tulungan ng mga magulang na sundin itong utos na ito. Ano yung utos? Mga anak, igalang si nanay at si tatay. Ang obligasyon ni nanay, ni tatay, tulungan yung anak na masunod yung pong inuutos, na masunod yung utos na ito. Ang tanong, paano po natin matutulungan yung ating mga anak na sundin yung utos na igalang si nanay at si tatay? Paano po natin matutulungan yung anak nating sundin yung utos ng Panginoon? Anak, igalang mo si nanay at si tatay. Paano po natin magagawa bilang magulang? Una sa lahat, instruct them in God's way. Turuan natin sila sa paraan ng Panginoon. Hindi paraan ng tao, sabi ng Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 6 hanggang 7.
These commandments I give to you today are to be on your heart. Sabi po sa Tagalog, ang mga utos dito, itanim nyo sa inyong mga puso. Ang sinasabihan po dito mga magulang. Itong mga utos, itanim nyo sa inyong mga puso. Sabi po kay nanay at tatay. Sabi po ng verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sabi po doon, pag-aralin nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong paggising, at sa inyong paggising sa umaga. Pag-aralan, ituro, ang sabi doon. Paano natin sila matutulungan na sundin yung utos na igala si nanay si tatay? Turuan natin sila ng salita ng Panginoon. Pero bago makapagturo si nanay si tatay ng salita ng Panginoon, kinakailangan si nanay si tatay, nagbabasa ng Bible. Kasi wala po tayong may ituturong salita ng Diyos sa ating mga anak, kundi nasa Biblia. Ang unang teacher ng anak, yung magulang. Amen. Turuan natin sa paraan po ng Panginoon. Na ibig sabihin, kinakailangan nagbabasa rin po tayo ng Bible. Para alam natin kung paano po sasabihin sa anak natin. Anak, dapat mong sundin niya sapagkat yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Tato yung kamay ng mga tatay na nagbabasa ng Bible. Yung praise the Lord. Kung di pa tayo nagbabasa, simulan po natin basahin. Ito po yung gabay ng buhay natin. Ito yung pinaka-blueprint. Ano po yung blueprint? Di ba yung mga architect? Blueprint yung kanilang plano. Makikita detalyado. Anong sukat, anong gagawin. Ibig sabihin, itong Biblia, ito yung blueprint ng buhay natin. Tuturuan tayo kung saan tayo kakaliwa, saan tayo kakanan, kung diretso liliko tayo. Amen. So dapat si nanay, si tatay nagbabasa ng Bible. So unang paraan, turuan po natin sila ng salita ng Diyos. Pangalawa, discipline our children if necessary. Disiplinahin yung anak kung kailangan. Meron mga magulang hindi namamalo eh. Sabi ko ng Bible, Proverbs chapter 22, verse 15. Folly is bound up in the heart of child, but the rod of discipline will drive it from him. Sabi sa Tagalog, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamagitan ng palo siya'y matututo. Inuutos po ng Biblia, kung kinakailangan paluin siya na dapat paluin. Ang pagpalo po sa kwet. Matapos paluin si anak, lalo pag bata pa, ipaliwanag kung bakit pinalo kasi. Pag ang ginawa mo, pinalo mo yung anak mo, tapos di mo pinaliwanag kung bakit nagtatanim po yan ng galit. Hindi mo alam, kada palo mo, pagalit mo, hindi mo alam, meron na parang kinikim-kim. Pag pinalo si anak, hindi po yung pagpalo mo kung pumalo sa ulo, kung saan lang abutin yung anak. Hindi po, sabi ng Bible, dito po ang palo. Inuutos ng Bible na paluin. Ulitin po natin sinabi ng Bible. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamagitan ng palo, sila'y matututo. Ang pagpalo sa puwet at pagkapalo lang sa bata, ipapaliwa. Aaluin yung bata. Di ba pag pinalo mo, umiiyak eh. Pag pinabayaan mo, umiyak yung bata. Lalaki yan, di mo lang magdadali. Pero pag bata sa pinalo mo sa umiiyak, aaluin mo si anak. Anak, alam mo ba kung bakit ka pinalo? Pinalo ka kasi ganito anak. Nauunawaan niya, pero hindi natin gagawin yan. Paano lang tayo ng palo? Hindi mo alam, habang lumalaki yung bata, meron na parang inanakit sa'yo. Pero pag bata ka sa pinapaliwanag mo, anak, pinalo ka kasi ganito anak yun. Ito dapat anak. Nauunawaan niya at aulahin po natin. Patatahanan natin. At pagdating po mauunawaan nila. Kasi kung hindi po, lumalakas silang nagtatanim ng galit sa kanilang mga puso. Sabi po ng Proverbs 29 verse 15. A rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces his mother. Sabi po sa Tagalog, ang disiplina at pangaral hatid ay karunungan. Ngunit ang batang hindi disiplina ay kahihiyan sa magulang.
Discipline our children if necessary. Sabi sa verse 17. Discipline your children and they will give you peace. They will bring you the light you desire. Disiplinahin mo na kung kinakailangan. Si Risa Hontiveros, sino nakakakilala kay Risa Hontiveros? Ang kakal, senador pa siya. Nag-file po siya ng bill. Itong bill na kanya pong pinal, umabot ng 10th reading, pumasa sa Senado. Itinala sa lamesa ng Pangulo. Kapanahonan ni Duterte. Alam po yung bill niya, na ang mga magulang hindi na dapat paluin yung mga anak. Yun po yung bill na pinasa niya, nakapasa ng 10th reading sa Senate. Ibig sabihin, nakarating na sa lamesa ng Pangulo. Ang Pangulo si Duterte. Binito nito, hindi pinirmahan ng Duterte. Kasi unbiblical. Kasi kung nanay ka, hindi mo na papaluin. Kasi kung kung yan ay naibatas, hindi mo na mapapalo si anak kung magsusumbong na yan. Kung yung naging batas yan, paano mo matisiplin na? Paano mo tuturuan ng anak? Hindi po pinirmahan. Salamat, hindi pinirmahan. Binito. Hindi po pinirmahan ni Duterte sapagkat unbiblical. Dapat lamang paluin ko kailangan. Hindi naman yat maya, kung nainis ka, papaluin. Kung kailangan. Pag hindi naman kinakailangan, huwag po natin paluin. At sila na, pag pinalo, ipaliwanag kung bakit natin pinalo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another, kung bakit po natin matuturuan yung mga anak natin na sundin yung utos na igalang si nanay si tatay, provide for our children's need. Sabi po ng 2 Corinthians 12:14, ibig sabihin, provide natin tayo sa mga magulang. Ang nagpo-provide yung pangangailangan ng anak, di ba? Tayo po yung nagpo-provide. Ang sabi ko sa Bible, 2 Corinthians 12:14, let it be. After all, children should not have to save up for their parents, but parents for their children. Sabi ko sa Tagalog, ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak, at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Sabi niya, yung magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak, hindi ang anak mag-impok para sa magulang. Bagamat iba po yung context, pero the principle is the same. It is the responsibility of the parents na i-provide yung pangangailangan ng anak. Hindi po responsibilidad ng anak na i-provide yung pangangailangan ng magulang. Ang may responsibilidad, yung magulang. Yung anak, pagdating na nagkapamilya siya, responsibilidad niya naman na i-provide yung pangangailangan ng anak. Pero hindi po ibig sabihin na yung mga anak hindi tutulong sa mga magulang. Pag meron kang pwede itulong mo. Kasi sabi ng Bible, responsibilidad ng magulang, siya yung magbigay ng pangangailangan, hindi yung anak. Kaya ibang anak, sabi ng Bible, ikaw daw mong pupulay, hindi ako eh. Bagamat sinasabi ng Bible yan, pero kung meron po tayong itutulong sa mga magulang natin, galing sa puso, tulungan po natin. Amen. Lalo na po yung mga magulang natin, kapag wala ng mga trabaho, may hinana. Ang anak ay may responsibilidad kasi kasama ka sa bahay, lalo na't magkakasama ka sa bahay. Misin yung mga anak, pag walang responsibilidad yung mga anak, para sa mga magulang, kasi yung sabi niya, pero, dahil yung pamilya mo, magulang, nanay, tatay, may wala ng trabaho, bilang anak, dapat na, tulungan natin, may bigay yung kanilang pangangailangan. Salamat nga tayo yung kultura natin, ibang klase. Yung mga sa ibang bansa, sa Amerika, pag matanda na, dadalhin na song for the aged, wala nang pakialam. Pero tayo, tingin mo, matanda na si Lola, kasama pa sa bahay. Inaalagaan pa sa Amerika, hindi yan. Pagkita ng 60, senior citizen, dadalhin na yan sa song for the aged, wala nang pakialam yung anak. Pamisa-misa lang dadalawin. Salamat tayo bilang Pilipino. Ako sa lagi yung sinasabi, I am proud to be a Filipino. Sabi ko sa punod, kung magkakaroon ng panibago pagkakataon, at tatanungin mo kung anong lahi ang gusto ko rin pong maging Pilipino. Diba kasi kultura natin, pamilya tayo, malalapit tayo sa pamilya. Diba, kita mo nga din may asawa na nga kasama pa ni nanay si tatay. Minsan sa isang tahanan, yung mga anak na may mga kasama magkakasama ganun katindi nga yung family ties Bagamat hindi dapat gano'n, pero dahil matindi yung relasyon, kaya nga mas maganda yung kultura natin.
pagdating sa pamilya yung pagmamahalan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ano po ba kailangan ng mga anak natin? Physical needs, financial needs, material needs, spiritual needs, emotional needs. Minsan may mga anak na nagkaalburuto, nag-iinarte. Sa mga minsan, hindi natin pala na ipuprovide yung kanilang mga pangangailangan. Amen. It is our responsibility. Kaya nga mga anak, kaya nga sabi ng Biblia, igalan si nanay si tatay. Para lang may provide yung pangangailangan natin ng mga anak, sobrang yung pagtrabaho ni tatay, ni nanay. Minsan, tatlo-tatlo ang trabaho. Yung gabi, ginagawang araw. Na hindi minsan naiintindihan ni anak. Nagtatrabaho na talagang tinding trabaho. Minsan, miski pagod na yung nagtatrabaho, pero ano nasa isip ni nanay, ni tatay. Para sa mga anak. Isusubo na lang ni nanay, ni tatay, ibibigay pa kay anak. Amen. Naintindihan mo ba natin mga anak? Yung sakripisyo ni nanay, yung sakripisyo ni tatay. Ako matindi ko yung sakripisyo sa akin ni nanay at tatay ko. Talagang kung ako po ay nakakilala sa Panginoon, pinagsisiyan ko. Talagang naging pasaway po ako anak. Pero salamat sa Panginoon. Binago ako nito. At naunawaan kong lahat ng ako'y pamilya. Kaya pala, ako'y pinapagalit. Kaya pala, para sa sapagat mahal ako. At nagsaksihan ko rin po yung pagsisikap ng nanay at tatay. Hindi sinong tatay nanay. Nagsusumikap, nagsusunod ng kilay. Kung bakasan minsan wala nang pahinga. Bakit po ginagawa? Hindi para sa sarili. Para sa mga anak. Bakit nag-aabot si nanay, si tatay? Para sa mga anak. Para mapag-aral, mapagtapos. Na minsan hindi nauunawaan ng mga anak. Kaya po itinuturo natin para maunawaan natin. Pag napagalitan ka, tanggapin mo. Hindi ka naman papagalitan kung wala kang ginagawa mong tama, hindi ka naman papagalitan eh. Pag pinagalitan ka, tanggapin mo yung disiplina na magulang. Amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Another, kung paano po natin matutunan yung mga anak natin na sundin yung igalan mo yung anak yung nanay at tatay. Sabi ng Ephesians 6:4, Father, do not exasperate your children. Sabi sa Tagalog, sa Tagalog siya nakalagay mga magulang. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng iyong mga anak. Sabi sa Colossus 3:10, Father, do not embitter your children or they will become discouraged. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Baka pagalitan, pero huwag namang sobrang pagalit. Sabi niya, huwag tayong gagawa ng mga bagay na makasasakit. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating anak. Huwag natin siyang pagalitan yung matinding pagalit. Pwede naman pagalitan, huwag naman yung tinding pagalit. Yung pagalit, pwede naman tayong magalit na huwag tayong magbibitaw kasi mabigat minsan eh. Yung pagbibitaw natin na masasakit ako na, di ba? Okay pa yung, para sa akin, okay pa yung panuhin ako eh. Masakit sa tenga yung pagsalitan ka ng hindi maganda. Para yung vice versa sa nanay, sa mga magulang, di ba? Yung mga magulang, pag narinig ng hindi magandang, ang sakit kayo yung magulang ka, sino yung anak mo, tapos sasagutin ka. Para mas tingin yung lalaban sa iyo. Parang yun po ay masakit sa damdamin ng mga magulang. Maging sa mga anak mo, iwasan po natin. Maging maingat po tayo sa pagtrato sa mga anak. Minsan may mga tatay tayo, may emosyon tayo eh. Minsan sobrang galit, hindi natin naiisip na natin papalo, hindi natin isip kung taksang tatamaan. Maging maingat po tayo sa pagtrato. Huwag tayo gagawa ng mga bagay na talagang huwag natin masyadong higpitan. Pero dapat, pag ang paghihigpit, dapat ay balanse. Hindi masyadong maluwag, hindi masyadong mahigpit. Kinakailangan balanse. Amen. Pag sobrang higpit, kumakawala. Pag sobrang naman luwag,
Hindi rin maganda. Kaya dapat balanse yung pag-ibig natin sa ating mga anak. Amen. Palakpakan po natin. Panginoon. Reason why you should honor your parents. Ano yung dahilan kung bakit natin dapat igalang si nanay at si tatay? Unang reason, ang sabi po na Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for it is right. Unang dahilan kung bakit po natin dapat igalang si nanay, si tatay, it is right. Ito po yung tama. Yung po yung pinakatamang gawin. Igalang si nanay at si tatay, sabi ng Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who gave you life. Makinig ka sa iyong ama na nagbigay sa iyo ng buhay. Do not despise your mother when she is old. Huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Yun po ang problema minsan eh. Pag tumatanda ka si tatay, si nanay, minsan, yung mga anak na ipon, mga anak na mapagmataas. Kaya kami isang masakit sa tingin, masakit sa damdamin natin eh. Minsan may matandaan ka, sinisigaw ng nanay kung utus-utusan. Minsan sa ano nga, may nakita ko sa Facebook. Nagalit po sa tatay, kumakain ng tatay. Isinubos yung tatay kung sa kinakainan ng ansot. Hindi mo sa tatay, pero dahil tatay ka, nakita mo ganun ang ginawa sa tatay. Masakit po yan. Amen. Lalo pag matanda na po. Pag may mga sakit na yung mga magulang natin, si nanay, si tatay, dapat natin igalang. Hindi natin igagalang dahil sila nung nagtatrabaho sila, ginagalang natin. Tapos nung wala ng trabaho, matanda na, ayaw na natin igalang. Amen. Yung paggalang sa nanay, sa tatay, wala pong pinipili yan. Walang pinipili. Nung malakas pa, nung nagpuprovide pa si nanay, si tatay, wala pong pinipili yan. Igagalang si nanay, si tatay, nung siya'y malakas, nung siya'y nagpuprovide ang pangailangan, maging nung siya'y matanda na. At inaalagaan na ng mga anak. Yung pagmamahal at pagsunod ay dapat ginagawa sa pagkasabi ng it is right. Yun ang tama. Amen. Utang po natin sa ating mga magulang ang ating buong buhay. Kung bakit ka nag-aaral ngayon, anak? Dahil kay nanay, dahil kay tatay. Gumagawa ng paraan. Pag oras ng bayaran ng tuition fee, umiikot pa yung, minsan pag walang hawak na pera si nanay, si tatay. Pero gumagawa ng paraan na minsan hindi nalalaman ng mga anak kung saan hinuhugot yung pera, ibibigay ka na anak, pang tuition fee mo, anak, pambili ng gano'n, anak, bakon mo. Minsan hindi nila naiintindi yung pinaghuhutak kung saan galing. Yung pong sakripisyo ni nanay at ni tatay. Kaya dapat natin igalang sapagkat yan po ang nararapat. Amen. Katulad sinabi ko, hindi po natin maiintindihan yung sakripisyo ni nanay at ni tatay until na tayo naging nanay na tatay na tayo. Doon lang natin mauunawaan. Pero yung sakripisyo nila, kung hindi ka pa magulang, hindi mo maunawaan. Isipin mo, gaano ka ba kamahal? Pag sinabi mo, yung halaga mo bilang anak. May mga anak natin, nagkakahalaga ng ano eh. Magkano ba si Sarah niyo? Ha? Oh, 100,000. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hindi mo ba alam kung gaano ka kamahal na anak? Mahal ka kasi pag si Sarah ka, pero yung ginastos. Mismo nga sa natural birth, may gastos pa rin. Children, obey your parents because it is right. Ito yung tama. Pinakatamang gawin ng mga anak, igalang si nanay, si tatay. Pangalawa, because it pleases God, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Sabi ng Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sapagkat ito'y nakakalugod sa Diyos. Pag ikaw ginalang mo si nanay, si tatay, si nanay malulugod. Di ba? Pero hindi na si tatay, si nanay ang malulugod sa'yo. Ang mismong Diyos malulugod sa'yo. Pag nalugod ang Diyos sa'yo, ay yung nanay at tatay mo, pag nalugod sa'yo, pag may hiningi ka, ibibigay ka. Kasi nalulugod sa'yo eh. Ginagalang mo sila eh. Di ba pag huminga kay nanay kay tatay, kasi masunurin ka, nagbibigay si nanay si tatay. Pero pag ginalang mo si nanay si tatay, hindi na si tatay si nanay. Ang malulugod, maging ang Diyos mismo malulugod sa'yo. At ang Diyos na lugod sa atin,
Matindi po yung pagpapala, pag-ikikat po ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Nakakalugod sa Panginoon yung pagsunod kay nanay kay tatay. Another, bakit natin dapat galang si nanay si tatay? It teaches us to respect authority. Tinuturuan tayo para igalang yung mga namumuno. Kasi kung hindi mo ginagalang si nanay si tatay, hindi ka matututong igagalang si kapitan. Hindi ka matututong igalang si mayor o yung mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Hindi mo matututunan yan. Kasi ngayon na magulang mo hindi may ginagawa. Pero pag natutunan mo igalang si nanay si tatay, tuturuan ka para igalang yung mga namumuno. Sabi po ng Romans chapter 13 verse 1 and 2, everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist has been established. Lahat ng authorities, lahat ng namumuno, magmula po sa kapitan, sabi ng Biblia, established, itinalaga ng Panginoon. At ang sabi po susunod na talata, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against God, as instituted, and those who will bring judgment to themselves. Lahat ng authority sa lupa, mula kay kapitan, kay konsel, kay mayor, kay kapatid, yan po yung established. Anto sa nagtalaga niya. Sila ang naglagan. Sabi niya, pag nag-rebelde ka sa mga namumuno, you are rebelling against God. Kapag tayo yung nag-rebelde, sa ating mga mugulang, we are rebelling against the authority kasi yung mugulang natin may authority laban sa atin. And hindi lamang sa mga mugulang tayo nag-rebelde. Nag-rebelde tayo indirectly sa Diyos. Sapat ang Diyos ang naglagay sa ating mga magulang. Kapag tayo nagre-rebelde, kinanay kay tatay, indirectly nagre-rebelde po tayo sa Diyos. Amen. Kapag tayo hindi natin natutunan igalang si nanay si tatay, hindi mo igagalang yung namumuno sa pamahalaan. Pero pag ikaw, bata pa, natutunan mo igalang si nanay si tatay, sigurado yan, igagalang mo si kapitan. Sigurado igagalang mo si konsyal, si mayor, yung mga namumuno. Sabi bakit? Kasi natutunan mo yan sa paggalang kay nanay at kay tatay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi lamang yan. Pag ikaw ay ginano mo si nanay si tatay, it places you under God's protection. Ikaw ay nalalagay sa ilalim ng protection ng Panginoon. Ibig sabihin, protektado ka ni Lord. Bilang anak, ginano mo si nanay si tatay, protektado ka ni Lord. Sabi po ng Proverbs 6:20 and 23, my son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them always on your hand, fasten them around your neck. Sabi sa verse 22. When you walk, they will guide you. Pag lumakad ka, gagabayan ka. When you sleep, they will watch over you. When you wake, they will speak to you. For this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instruction one way of life. Kapag tayo po ay gumagalang sa ating magulang, tayo po nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Sabi niya, pag naglalakad ka, gagabayan ka. Pag natutulog ka, babantayan ka. Yung mga anak na masunurin sa magulang, protektado po ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another, it brings peace and joy to your parents. Nagbibigay ito ng kapayapaan, kagalakan ng magulang. Di ba pag ikaw magulang ka, tatay, nanay, ginagalang ka ng mga anak mo, di ba meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan. Amen. Sabi po ng Proverbs 10:7 verse 11, be wise, my son, and bring joy to my heart, and then I answer anyone who treats me with contempt. Anak ko, ikaw ay magpakadulo at iyong pasayahin ng aking puso upang aking masagot siya sa tumutuya sa akin. Yung paggalang kay nanay kay tatay, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan kay nanay kay tatay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung una. Obligation to the fifth commandments. Number 2, violations of the fifth commandment. Ano po yung violation? Sabi sa Exodus 12, honor your father and your mother. Ano po yung violation? Dishonoring your parents. Kapag hindi po natin nirespeto si nanay si tatay, we are violating yung ikalimang utos. Sabi po ng Deuteronomy 10:7 verse 16,
paraan kung paano natin dinidishonor yung mga magulang natin. We dishonor our parents when we disobey them. Kapag hindi po natin sinusunod si nanay, si tatay, hindi natin sila iginagalang. Amen. Huwag mo sabihin, ginagalang mo si nanay, si tatay, pag inutusan ka, hindi ka nasunod. Ang palatandaan na ang anak ay gumagalang sa nanay at kay tatay, kapag nagputos si tatay, si nanay sumusunod. Amen. Kasi bakit? Ginagalang mo siya. Kasi mas mataas ang posisyon ni nanay at tatay sa iyo eh. Amen. Sabi ko sa Old Testament, matindi po. Pagdating sa disobedience, matindi po yung sentensya. Sa ating mag-aral lang eh. Pero pag pinag-aralan natin ang Old Testament, basahin nyo natin. Deuteronomy chapter 21 verse 18. If someone has a stubborn and rebellious son, kung meron isang matigas ang ulo at rebellious na anak, who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline them, sabi po sa verse 19, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders of the gate of the town. Pag meron siyang anak na matigas ang ulo, rebelde, ano ang gagawin ng mga magulang? Dadalhin po doon sa elders of the church at ng elders ng lugar sa gate ng town. Sabi sa verse 20, they shall say to the elder, this son of ours, itong anak namin, ito'y matigas ulo at rebelde. Hindi kami sinusunod, he is glutton and drunkard. Ang sabi po ng verse 21, then all the men of his town are to stone him to death. Ang sentensya, stone to death kapag matigas ang ulo ng anak, rebelde, dadalhin ng nanay tatay sa manumumuno. Sasabi, itong anak namin matigas ang ulo, itong anak namin, hindi sinunod sa namin ang ginawa. Babatuhin hanggang sa mamatay. Yun ang sentensya. Salamat na lang, hindi applicable sa atin yan. Kung yan applicable sa atin, baka wala na tayong mga anak. Baka namatay na tayo. Kung sa kanila, stone to death. Pag sumusuway ka, matigas ulo mo, rebelde ka sa nanay, di tatay, stone to death. Death penalty. Magsutulad. Salamat lang, hindi po applicable sa atin. Bagaman hindi applicable, pero yung pagiging masuwayin, iyon po ay isang paraan ng pagdidishonor. Hindi natin iginagalang si nanay, si tatay. We dishonor our parents when we disobey them. Pangalawa, we dishonor our parents when we curse them. Kapag tayo po'y nagsalita ng masamang pananalita sa ating mga magulang, sign of disrespect. Sabi po sa Bible. At sa Old Testament, salamat po tayo sa biyaya tayo ng Panginoon. Tayo siguro nakaranas din tayo magsalita ng hindi maganda sa ating mga, pero buhay na tayo. Pero during the Old Testament time, kung tayo nasa patay na punta, basahin po natin. Exodus chapter 21 verse 17. Anyone who curses his father or mother must be put to death. Yung mga magulang na curse, sa Tagalog ba yung curse? Sumumpa. Pag sinabing curse, yung mga bad words. Yung mga anak na nagsasalita ng masamang pananalita, masasakit na pananalita sa mga magulang, ang sentensya must be put to death. Kamatayan. Mabuti nga, hindi applicable sa atin yan eh. Kung applicable sa atin, baka hindi na tayo nagpangipangita. Wala tayo tugas na. Kasi naman tayo sa mga nakaraan na nakapagsalita din tayo na hindi maganda sa ating mga magulang. Kung applicable sa atin, hindi na tayo makikita-kita. Salamat! Hindi applicable sa atin. Pero, yung pong pag-disobey sa ating mga magulang, yan po ay isang disrespect. Pagpapakita, hindi natin respeto ang ating mga magulang. Palakpakan po natin ang Panginoon. We dishonor our parents when we strike them. Physical. Meron ba nakakita ka na ginugulpi si nanay si tatay? Ginugulpi, binabato ka. Gagalit sa nanay, papato ka. Gagalit sa tatay, sinisipa. Yun po yung dishonoring our parents. Sa Old Testament, death sentence, sabi po ng Biblia.
Exodus 21 verse 50. Anyone who attacks his father or his mother must be put to death. Dinanakit kay nanay, kay tatay, ang sentensya, death sentence. Kaya mapalad po tayo. Kasi yung tayo inabot ng Old Testament, hindi na tayo magpapangita. Pero tayo naman siguro, wala naman siguro sa ating nakaranas na nanakit sa magulang. Salamat para sa atin. Salamat kasi iba yung kultura ng Pilipino. Pero minsan, merong mangilan-ngilan. Merong mangilan-ngilan na nanakit yung mga magulang. Pero sa ibang bansa, minsan may nakikita tayo, ano ito, Pilipino mo to? Sa ibang bansa, kung sakta yung magulang, kung sipahin. Iba kasi yung kultura natin eh. Masyado tayong malapit sa pamilya. Salamat at naging Pilipino po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. We dishonor our parents when we steal from them. Sino po yung nagnanakaw, umuumi? Kay nanay. Oo. Yung mga nangungupit sa kamay na mangungupit. Yung nagnanakaw, tawag doon nakaw. Pag kumuha ka ng isang bagay na hindi mo pinalakaw doon nakaw. Malaki maliit, ang tawag doon nakaw. Halimbawa ako, nagnakaw ako ng 1,000,000. Nagnakaw ka ng piso. Ano tawag sa atin? Magnakaw. Magnakaw sa akin pareho. Ang pagnanakaw, hindi pa nakapasok sa halaga yan. Basta isang bagay, kinuha natin na hindi natin pinalam, tawag mo pagnanakaw. So pag tayo kumuha ng nangupit, piso man 2 piso, sa magulang natin, hindi natin pinaalam. Pag nanakaw po ay isang pagpapakita na hindi natin ginagalang si nanay at si tatay. Di ba? Pwede ka naman magsabi, Nay, nakita ko ito pero baka pwede makahingi, Nay. Pero yung kukunin mo, isip mo, hindi mo nakakita ni nanay. Titingin ka dito. Wala si nanay. Wala si tatay. Wala si kuya. Wala si ate. Ako, hindi wala. Hindi ka tumisi taas. Kitang-kita ka ng Panginoon. Minsan kung saan tayo tingin at tingin, iniisip natin parang hindi ako nakikita ni nanay, ni tatay. Hindi natin alam. Kitang-kita, sabi naman, all things are naked and open unto the eyes of the Lord. Hindi man tayo nakikita ni nanay, ni tatay na umumit, kitang-kita tayo ng Panginoon. Anak, hindi tayo makapagtatago sa Panginoon. Sabi po ng Proverbs 19:20, he who robs his father and drives out his mother is a son who brings shame and disgrace. Nagbibigay ng kahiyan sa pamilya. Proverbs 28 verse 24. Whoever robs their father and mother and say it's not wrong is a partner to one who is wrong. Yung nagnanakaw sa nanay at sa hindi ito mali. Hindi po maganda. Stealing from parents is dishonoring them in other violations of the 5th commandments. Another way is to honor our parents when we neglect our elderly parents. Kapag matanda na po. Salamat sa Panginoon. Kasi sinabi natin yung family ties natin ay matindi. Miski matanda na, talagang pinagtsatsaga-alagaan ka sa mamatay. Di ba? Ganun ang mga Pilipino eh. Hindi pinapabayaan si Lola at saka na maliban sa mayayaman. Pero miski mayayaman eh, basta Pilipino. Hindi basta-basta iaabon yung si nanay, si tatay, si Lola, hindi basta-basta eh. Iba kasi yung ugali natin, iba yung kultura natin. Kaya salamat, naging Pilipino tayo. Sa ibang bansa, pag matanda na yan, senior citizen, dadali na yun sa ano. Nagsusupply na sila. Paminsan-minsan dinadalaw. Pero tayo, salamat. Pero paalala rin po sa akin mga anak, huwag natin iaabot, huwag natin pababayaan yung mga magulang natin pag sila po yung nagkaedad na. Pag tumanda na, minsan nababago yung pakikitungo sa mga magulang. Nung yung mga magulang ay malakas pa nagtatrabaho, pinag-aaral sila, pinupupay na magandang relasyon. Pero nung tumanda na si nanay, si tatay, hindi na nagtatrabaho, sila yung nagpapakain. Nagbabago. Huwag po, hindi dapat magbago. Tumanda na si nanay, si tatay. Wala man silang ipupulit mo na kasi matanda na. Yung paggalang, pagmamahal, mga anak, hindi dapat nawawala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Anong oras ba ba? 11:02 na.
Obligations of the fifth commandments, tapusin na po na, violation of the fifth commandment, and promises attached to the fifth commandment. Yung pangako nakalakip ng fifth commandment, yung sabi, basahin po muli natin. Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother, that you may live. Sabi pa sa Tagalog, basahin natin sa English. Sabi po sa Ephesians 6:2, honor your father and your mother, which is the first commandment with the promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life. Ano po yung pangako na kalaki? Na kapag iginala natin si nanay, si tatay, ahaba ang buhay natin. Mamumuhay tayo ng maayos. Gusto ba natin humaba ang buhay natin? Mga anak, gusto humaba ang buhay? Ikaw lang si nanay at si tatay. Gusto niyo bang mabuhay ng maayos, magandang buhay? Ang mga anak na suwain, kaya naman hindi po gaganda ang buhay kasi sinabi ng Bible eh. Hindi pwede magsinungaling. Pag hindi mo ginalang si nanay, si tatay, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Pag hindi mo respeto, hindi ka magkakaroon yung sabi ng Bible. Pero pag ginalang mo si nanay, si tatay, sabi na, you will enjoy long life, mahabang buhay. And you will live well on the land. Mamumuhay ka ng maayos sa lupain. Ay mga bata pa, gusto niyo bang humaba ang buhay? Ikaw lang si nanay, si tatay, sundin. Gusto niyo bang guminhawa ang buhay? Ikaw lang si nanay, si tatay, mahalin. Amen. Kaya yung mga anak, maraming maaga na mamatay kasi hindi rin nagre-respeto, hindi gumagaling. Yun po sinasabi ng Bible eh. You will enjoy long life. Babasahin ko po Ephesians chapter 6 verse 2. Honor your father and your mother, which is the first commandment is promised, so that it may go well with you and that you may enjoy long life. Upang tamasahin mo ang mahabang buhay. Ako po ay 71 years old na sa September 17. Ako'y bata pa nung may nasabihan ako nila eh. Isa kang suwain na anak. Marami po akong dinalang sakit ng ulo sa pamilya. Gastos, nabilanggo po ako. Maraming problema. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi ako marunong, ako pasamay ako eh. Hindi ako sumusunod sa mga magulang ko. Sinasabi din sinusunod. Kaya nagkawardi-wardi ang buhay ko. Salamat sa Panginoon ako'y nakakilala sa mga binago ako, nalamang ko. Hindi pa huli natutunan kong kumalang magmahal sa magulang. Mga anak, yung pagiging nanay, pagiging tatay, calling ni Lord yan. Paano yan tawag ng Panginoon niya? Lahat ng bagay, lahat ng sakripisyo, isang sakripisyo ni nanay, isang sakripisyo ni tatay para sa mga anak. Kaya mga anak, pahalagahan yung sakripisyo. Yung pagtiinanay nga lang eh. Siyam na buwan dadaling ka sa sinapupunan. Ang hirap na naranasan ni nanay, pero pag iniluwal ka na, lahat ng hirap, lahat ng sakit nawawala kasi nakita ka na. Ganun si nanay, ganun si tatay. Ibibigay ang buhay. Di ba pag may sakit ng anak natin, ano sa nasabi natin? Sana ako na lahat. Di ba? Narinig mo sa magulang mo, sana ako na lang ang may sakit. Huwag na ikaw. Ganun po magmahal si nanay. Ganun magmahal si tatay, mga anak. At sa ito pong araw nito, ito pong Father's Day. Pero ang papalaga natin, lahat po tayong pamilya. Salamat, may pamilya po tayo. Blessing po yan. Minsan may nakikita po tayo ng pakalat-kalat, wala silang pamilya. Salamat sa Panginoon, meron tayong pamilya. Maraming salamat buong ating pamilya. Napakaraming pinagdaanan natin. Dami natin pinagdaanan bilang pamilya. Ayan, buba tayo nagsasama-sama. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa tulong ni Lord. Pahalagahan po natin si nanay, si tatay, mga anak. Igalang si nanay at si tatay. Dating sa araw maging nanay ka rin, maging tatay at mauunawaan mo rin yung mga sinasabi ni nanay at tatay. Hallelujah. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. At maraming salamat sa pamilya.
Sa bawat pamilyang Pilipino, katulad sinabi ko, iba yung kultura natin. Yung iba na narinig ko sabi niya, ako yung papipili, ayoko na maging Pilipino. Gusto ko Amerikano ako. Gusto ko ako Australiano. Ako hindi. Sinasabi ko talaga sa Panginoon. Pagkaroon, kung magkakaroon pa ng bagong buhay, papipiliin ako kung ano yung gusto ko. Pilipino pa rin, Lord. At gusto ko pa rin, paglaki ko, ang nanay ko at tatay ko, sila pa rin si nanay, sila pa rin si tatay. Hindi magbabago, Panginoon. Pero may narinig ka, gusto ko Amerikano. Gusto ko ganito. Mapalad tayo, Pilipino tayo. Iba yung kultura natin. Sino ang gusto talagang pag nagkaroon ng buhay, Pilipino ka pa rin? Sino gusto maging Amerikano? Hindi tayo magiging Amerikano, Pilipino na tayo. Happy Father's Day, mga tatay. Salamat sa mga pamilya, sa kabila ng narasang patuloy ng nagmamahalan at pinagduduklod ng Panginoon. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Gusto ko lang basahin sa Numbers. Ito po yung benediction blessing natin. Ito po yung blessing na binitawan, sinabi ng Panginoon kay Moses. Bago mga Israelite mapunta sa wilderness for 40 years, ito po yung binanggit ng Panginoon kay Moses. Papalain sila. At sila pinatagal for 40 years sa wilderness. Sila po ito magagayat sa pagnuwi ng Panginoon. Hindi ka tatagal miski isang linggo sa wilderness, maraming mabangis na ayaw. Pero yung mga Israelite for 40 years sa wilderness, paikot-ikot sa tumagal mo sila dahil po dito sa blessing nito. Numbers chapter 6, begin in verse 22. Ito po yung blessing ni Lord. Tanggapin po natin ang blessing. And the Lord said to Moses, say to Aaron and his son, this is the way you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and watch, guard, and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you and be gracious, kind, and merciful and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace and tranquility of heart and life continually. And they shall put my name upon this life and I will bless them. Receive the blessing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po tayo magtapos, gusto ko pang sabi ng Panginoon, now is the day of salvation. Ako po tinanggap po si Kristo August 18, 1989. Tinanggap ko po ang Panginoon. Bago po ako na-born again, napaspasok po ako sa Pilipinas. Nakulong po ako ng Muntinlupa, sentence ako life. Dahil, ganun po ang buhay ko. Nung nakakilala sa August 18, 1989, nagsimula pong magbago ng buhay. Wala yung vision. Hindi ko nga akalain na magiging pastor ako eh. Pero ganun po yung ano ng Panginoon eh. Kaya sa umagang ito, kung ikaw hindi ba tinatanggap si Kristo as Lord and personal Savior, o tinanggap ko si Kristo August 18, 1989, nung na-born again ako. Magmula po noon, binago ni Lord. Mula sa kinatatayuan mo, kung hindi ka po tinatanggap sa Panginoon, sumunod ka sa aking maikling, ito yung panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Lord, hindi mo papalitan yung religion mo. Ang kaligtasan, hindi mo tayo ililigtas ng religion. Kung ano man religion, hindi ka kaya iligtas ng magliligtas sa atin si Kristo. Si Kristo yung namatay sa krus ng Kalbaryo. So, ang gagawin mo natin, prayer of repentance and acceptance. Pag po'y mananalangin, susunod ka sa aking maikling panalangin ng pagsisisi, pagtanggap sa Panginoon. So, kung gusto mo, sumunod ka sa aking maikling panalangin. Miski mga kapatid, pwede tayo sumabay para makasabay sila. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mo, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na banal, Diyos na mabuti, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa amin na makapakinig ng mensahe mo, Lord. Sa oras pong ito, Panginoon Diyos, akin pong pinagsisisihan ang lahat ng nagawa kong kasalanan mula nung ako'y nag-iisip hanggang sa mga oras mong ito. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso.
Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na po ang mag-ari sa aking buhay. Gawin mo po ayon sa magandang plano mo para sa akin. Maraming salamat sa kaligtasan. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat. Lord, kung meron man na bisita namin na umusan ng panalangin, maraming salamat. Maraming salamat ang kaligtasan na dumating sa kanilang pamilya. Dalangin po namin, hindi ito yung una-uli makakasama. Nilagay namin sila makakasama. Ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Pagpalain mo ang mensahe. Pagpalain mo lahat ng tatay. Lahat ng tatay na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Mga tatay na nagmamahal sa kanilang anak. Mga tatay na nagmamahal sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa mga tatay. Maraming salamat sa mga nanay. Maraming salamat sa mga anak. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Maraming salamat. Ito po ay Father's Day. Ito po yung araw ng mga tatay. Salamat. Ang pagiging tatay, Panginoon, ito po ay isang puri. Tinawag mo ko para maging tatay. Hindi po madaling maging tatay, pero maraming salamat sa tulong mo, sa biyaya mo, nagagawa namin yung responsibilidad bilang tatay. At patuloy mo kayong pangunahan, patuloy mo kayong bigyan ng karunungan, kami mga tatay, kami mga karunungan, katalinuhan, upang patuloy po namin magampanan ang responsibilidad namin bilang mga tatay at maging mabuting halimbawa kami. Una sa aming pamilya, pangalawa sa mga nakapalibot sa aming kinaroroan sa aming tinitirang. Maraming salamat. Maraming mga ng tatay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, alam nagsabi ng Amen. Amen. Pwede po tayong buko. Salamat po sa ating Panginoon sa magandang mensahe.